Hello mga kaibigan at welcome ulit sa ating channel. Pangalawang video natin ito. At kakatapos lang namin ng Bible study doon sa Tansa. At dumaan kami dito sa fast food. Alam niyo naman ang pagkain sa fast food, mantika. At minsan ay yung order mo may dalawang kanin. Kaya yung isang kanin lang kinain ko at yung balat ng chicken ay hindi ko na kinain. So, kailangan nating ingatan ang ating kalusugan. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, sabi doon ay i-present natin ang ating katawan, holy and acceptable unto God. Na ito yung ating reasonable service, makatuwirang alay, mahalagang alay sa Diyos. So, paano natin i-present ang ating body as a holy and acceptable unto God? Holy, ingatan, at panatilihin nating maayos ang ating kalusugan at iwasan natin na dumihan ang ating katawan kung kaya nating mag-umiwas sa mga bagay na nakakasira ng ating kalusugan ay gawin natin upang ito ay maialay natin sa Diyos na holy and acceptable, katanggap-tanggap. Bakit magiging katanggap-tanggap? Sapagkat ang ating katawan ay hindi natin pinabayaan at magagawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin sa Panginoon na wala tayong iniinda sa ating katawan. At nakita natin sa Old Testament, pag sinabing sacrifice, ito ay alay sa Diyos. May mga hayop na kinakatay at inialay ito sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung ating sacrificial lamb, ito yung ating alay sa Diyos. At ang sabi naman ni Apostle dito, yung ating katawan ay atin itong ingatan, holy and acceptable. Present our body. Ialay natin ang ating katawan, pero ito ay hindi patay na alay, kundi ito ay buhay na alay. So, ialay natin ang ating katawan sa Diyos na banal, at ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And sabi dito sa verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, huwag tayo daw makiayon sa takbo ng mundo ito. Kung ang mundo ay puno ng pandaraya, so huwag tayong mandaya. Puno ng kasakiman, huwag tayong mabuhay sa kasakiman. Kung ang mundo ay puno ng galit, huwag tayong mabuhay sa galit at puot. At kung ang mundo ay puno ng kahalayan at pag-iimbot sa kapwa, pagkahangad ng mga bagay na meron ng kapwa. Kung yun ang takbo ng mundo, ang sabi ay huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. So, yun ang binibigay na pamantayan sa atin ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. So, at ang buhay na ayon sa salita ng Diyos ay ito ay payapa at tahimik na mabubuhay. So, yun lamang mga kaibigan at ito ang inyong Brother Well. Sabi na, ingat, God bless.